Ang pag-ibig daw, dumadating sa mga panahong hindi mo inaasahan, regardless kung handa ka o hindi. Pero paano kapag hindi ka pa handa? Paano kung hindi ka pa sigurado? Tapos, dumating ang the one. Will you take a risk or will you let him go? Dear Amihan Stories presents Rejected by Mr. Architect, written by Ate Samuha 21. Zorena! Tawag ni Lorenzo sa bunsong kapatid na nagni-nail cut. Nakasandal pa ang balikat nito sa nakabukas na pinto ng bahay nila. Bakit po kuya? Magalang na sagot nito sa kanya habang ang atensyon ay nasa kukulang nito. Pakisabi kay Kuya Simon mo na hihiramin ko muna ang sasakyan niya. Total, pases niya ngayon at wala naman siyang gagawin. Kunin mo sa kanya ang susi ng kotse niya. Utos niya sa kapatid. Nakita niyang sumimangot ito kaya tiningnan niya ng masama para hindi na mga twiran pa. Ngunit nagkamali siya. Talagang palaban ng kapatid niya. Galing ka na po rin sa taas kuya eh. Bakit hindi mo pa pinuntahan si Kuya Simon sa kwarto niya? Nakangusong tanong nito sa kanya. Nagrereklamo ka ba, Zorena? Tanong niya sa kapatid. Baka nakakalimutan mo kung kuya mo ako ha. At saka nakalimutan ko nga diba? Umirap ito. Hindi na muling sumagot pa. Naglakad na lang ito na parang bubuyog na bulong ng bulong at hindi niya naunawaan. Sabihin mong nasa kasa ang sasakyan ko. Pahabol niya kay Zorena. Copy po, mahal na hari. Sigaw rin nito pabalik. Napangiti si Lorenzo habang ang tingin ay nakasunod sa kapatid na paakyat sa hagdan. Mukhang nagdadabog pa, pero alam naman niyang may takot pa rin sa kanya ang bunso nila. Good girl. Puri niya kahit hindi na nito narinig pa. Si Zorena ay ang bunso nilang kapatid ng kambal niyang si Simon. Nag-iisa rin itong anak na babae ng mga magulang niyang sina Lawrence Abellera at Neria de Vera Abellera. 31 years old na ngayon si Lorenzo I de Abellera, pati ang kakambal niya. Kagaya sa kanyang ama ay isa na siyang architect. Bata pa lang talaga siya ay naipamalas na niya ang talento niya sa pagguhit. Sa paraan ding yon ay nakilala siya ng daddy niya, kasama ang makulit niyang kakambal noon. Ilang minuto pa ang hinintay niya sa kapatid na inutusan. O kuya, salo! Sigaw ni Zorena. Bigla na lang nitong hinagis ang susi na agad niya ring nasalo. Thanks baby girl. Pasasalamat niya sa kapatid sabay kindat. Umikot ang mga mata nito, saka siya tinalikuran. Ewan ko sa'yo kuya. Pahabol na sigaw nito, ngumiti lang siya. Mabilis na tinungo ni Lorenzo ang sasakyan ng kakambal niya sa garahe. Sumakay na siya at inayos ang seatbelt bago pinaandar ang kotse. Hindi pa siya nakakalabas sa subdivision nang tumunog ang ringtone ng cellphone niya. Hindi niya agad na i-connecta ang tawag sa speaker, kaya sinagot na niya yon nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag. Lorenzo I. Mariin na sambit ng kanyang ina sa pangalan niya. Marahil ay nalaman nito na maaga na naman siyang pumasok sa trabaho nang hindi pa kumakain ng agahan. Nasa Manila ang parents niya pero nakatira na ang mga ito sa Batangas. Ang nakatira lamang sa bahay nila sa Manila ay sila ni Simon. Mom, nagmamaneho po ako. Imporma niya sa ina sa kabilang linya. Yan na naman tayo, Lorenzo. Pumupunta ka sa trabaho nang hindi ka nag-aalmusal. Sermon ng mommy niya. Maalalahanin lang talaga ang mommy niya. Kahit nga matanda na sila ni Simon ay lagi silang pinaalalahanan. Lalo na kapag sa oras ng pagkain. Nakakatanggap talaga sila ng mensahe mula rito. Sorry po mom, kailangan ko rin po kasing agahan ng pagpasok ko ngayon. Don't worry, kakain naman po ako sa office. May cafeteria naman po kami. Mahinaong sabi niya sa ina nang hindi na ito mag-alala pa. Anak, habang nasa Manila pa kami ng daddy mo at ni Zorena, bigyan mo naman kami ng sapat na oras. Sumabay ka sa amin na kumain ng breakfast para naman kahit papaano ibuo tayo. Munting hinaing ng kanyang ina. Nakaramdam tuloy siya ng konsensya dahil malungkot ang boses ng mommy na Raya niya. Hindi niya intensyon na saktan to. I'm so sorry mom. Mamayang gabi po isasabay ako sa dinner. Sige na po, ibababa ako ng tawag. Nakalabas na po ako ng subdivision. Paalam niya rito. Marami na siyang masasalubong na sasakyan sa labas ng subdivision. Ayaw niyang magmaneho na may katawagan. Gusto niyang mag-focus upang maiwasan ang posibleng aksidente sa daan. Yun ang laging paalala sa kanila ng daddy nila. Mana ka talaga sa daddy mo, Lorenzo. Masyado kayo nagpapakalunod sa trabaho niyo. O sige na, basta huwag ka magpapalipas ng gutom.
Siguraduhin mo na may laman niyang sikmura mo habang nagtatrabaho ka, anak. Muli pa nitong paalala. Talagang nadamay sa sermon ang nananahimik niyang daddy. Ngunit kahit ganoon ay hindi naman ito nawala ng oras sa kanila noon. Priority rin ng kanyang ama ang pamilya nila. Sige po, I love you, Mom. Malambing na sambit niya, saka pinatay ang tawag. Tinutukan na lamang niya ang pagmamaneho. Seryoso at may dedikasyon sa buhay si Lorenzo. Lahat ng narating niya sa buhay ay pinangarap niya noong bata pa lamang siya. Alam niya na ang pangarap ay tila isang ilaw na gumagabay sa paglalakbay ng tao. Isang malaking blessing din ang magkaroon ng mabuting magulang, sapagkat ang mga ito ang unang nagiging gabay at ehemplo sa mga anak. Ang mga magulang ang gumabay sa kanila, lalo na sa pangarap nila sa buhay. Kaya isa siya sa mga pinagpalang nagkaroon ng mabuting ina't ama. Nang makarating siya sa kumpanya nila ay hininto niya ang sasakyan sa parking space. Umibis din siya at saktong pagsara niya ng pinto ay naramdaman niyang may yumakap sa kanya mula sa likuran. "Pars!" Sigaw ng isang babae. Parang napako pa siya mula sa kanyang kinatatayuan. Napangiwi siya nang humigpit ang yakap nito sa kanya. Babae naman ito, ngunit bakit parang antigas ng mga braso at tila kayang-kayang durugin ng mga buto niya. Teka, sandali nga lang. Sigaw niya rin at tinanggal ang mga braso nito sa baywang niya. Nang makawala siya ay agad siyang dumistansya sa babae. Nagawa pa nga niya itong itulak. Saglit pa siyang natigilan nang makita ang ayos nito. Bobcut ang hairstyle nito. Kung sa iba siguro ay iisipin na lalaki to. Matangkad to. Malamig at seryoso man ang mga mata, ay nakikita pa rin niya na malambot ang feature ng mukha nito. "Ang harsh mo naman, Pars. Porket na-promote ka na bilang kapitan ng pulisya." Hindi na niya pinatapos pa ang sasabihin nito, dahil alam niya ang dahilan kung bakit bigla-bigla na lang siya nitong niyakap kahit hindi naman niya ito kilala. "Hindi ako si Simon Dos." Iritadong sigaw niya. Hindi na niya pinansin pa ang malakas na kabog ng dibdib niya. Iniiwasan niya rin na mapatingin sa mga mata nito, dahil parang nahihipnotismo siya. "Paano hindi ikaw si Simon? Kamukhang kamukha mo siya. Saka nakita ko yung sasakyan niyang nakapost sa Instagram niya. Limited edition yan." Kunot ang noong paliwanag pa ng babae. Ayaw maniwala na hindi siya si Simon. "He's my twin brother. Lorenzo Uno D. Abellara ang pangalan ko, miss." Malamig na sabi niya rito, sa kanya ito tinalikuran. Dire-diretso siyang naglakad papasok sa kumpanya niya. Hindi niya nagustuhan na pakiramdam na kinakabahan siya sa presensya nito. "Di si Lorenzo ka nga, suplado." Narinig niyang pahabol ng babae. Napailing na lang siya at tuloy-tuloy na sa paglalakad. Samantala ay naiwang nakatulala si Margaret habang sinusundan ng tingin ang lalaking naglalakad palayo sa kanya. Hindi niya alam na ibang tao pala ito. Nang makita niya itong bumaba mula sa sasakyan ay bigla siyang na-excite. Ngayon niya lang ulit nakita ang kaibigang si Simon Dos, na dati niyang kaklase kung hindi lang siya nag-iba ng kurso ng college pa lamang sila. Nabalitaan niya rin na napromote na ito bilang police captain kaya gusto niya rin itong batiin. Totoong hindi nga siya si Simon. Mabait ang isang yun, palangiti at palabiro. Ang isang yun ay parang ipinaglihi sa sama ng loob. Mahinang sambit niya sa sarili. Alam naman niyang may kakambal si Simon. Grabe, iisa lang ang mukha nila. Napatingin siya sa black SUV na nakapark sa parking space. Sa kaibigan niya yon, kaya akala niya talaga ay si Simon ang sakay niyon. Lumipat ang tingin niya sa mataas na gusali. Abellara Architecture Firm? Basa niya sa signage ng building. Nagpasya na lang siyang pumasok sa kumpanya. Ang alam niya ay may firm ang kaibigan niya. Sa pangalan pa lang ng kumpanya ay inaasahan na niya na yun nga ang building ng pamilya ni Simon. Isa ang firm na yun sa pinakasikat sa Asia, kaya nga iyon ang napili niya para mag-construct ng ipapatayong bahay. Nang mag-inquire na siya ay magalang naman siyang kinausap ng babae sa information desk. Kaya lang daw ay kailangan niya munang mag-set ng schedule for appointment. For the meantime po kasi ay si Architect Abellara lang po ang available, pero hindi naman po basta-basta nakakausap si Sir. Malalaking project po ang ini-entertain niya, ma'am. Kailangan din po ng appointment. Paliwanag pa ng babae sa kanya. Nagpasalamat siya sa babae. Sinabi niyang pag-iisipan niya muna. Hindi naman siya nagmamadali sa pagpapatayo ng bahay. Ang inaalala niya ay ang araw na masasayang ang oras niya. Siya si Margaret Soriano, 31 years old. Isa siyang Philippine Navy at lahat ng miyembro ng pamilya niya ay nagserbisyo sa bayan. Mula sa lolo niya, sa daddy niya, sa mga kapatid at pinsan niya ay puro pulis. Siya lang ang medyo naiba.
Naka-R&R leave siya ngayon sa trabaho at hindi matagal ang bakasyon niya. Nang makaisip siya ng paraan ay agad niyang kinuha ang cellphone at hinanap ang contact number ni Simon. Hello? Mabilis na sagot niya nang may sumagot sa kabilang linya. Sino to? Inaantok ang boses na tanong ni Simon, parang kagigising lang nito. Grabe ka, Pars, kinalimutan mo na agad ako? Tanong niya sa kaibigan, bahagya pang napataas ang kilay niya. Margaret? Sambit ni Simon sa pangalan niya. Sa timbre ng boses nito ay parang tuluyan ng nagising ang diwa nito. Naka-leave ka? Oo, may 2 days na. Nandito ako ngayon sa kumpanya niyo, Simon. Ha? Saan yan, Margaret? Sa Abaliera firm. Hindi ba architect ang kuya mo? Yes, ano palang ginagawa mo riyan? Magpapatayo ako ng bahay, kaya ako nandito ay nag-i-inquire ako. Pero ang kakambal mo lang palang available na architect dito. Sa laki ng firm ninyo, nauubusan kayo ng architect, Pars? Mahabang sambit niya at nakarinig na lang siya ng mahinang tawa mula sa kabilang linya. So, ano na nga nangyari? Tanong pa ng kaibigan niya. Appointment, kailangan ko yun. Pero malabo rin naman na mapagbigyan ako. Big boss yun eh. Malamang na appointment ang sistema nila riyan, Pars. Malaking firm kaya yan at marami silang proyekto. Kaya lahat ng architect nila, busy. May kanya-kanyang project. Mahina akong paliwanag nito. Bakit mo pala ako tinawagan? Do you need help, Margaret? I need a backer, Pars. Diretsong sagot niya. Hindi naman siya nahihiyang humingi ng tulong dito. Kung gusto mo, ako na lang mag-sketch ng bahay mo, Pars. Marunong naman akong gumuhit eh. Ano bang shape ang gusto mo? Circle, square, rectangle, and star? Simon naman. Putol niya sa kaibigan dahil pinaglalaroan na siya nito. Narinig na naman niya ang malakas nitong tawa. Ipasingit mo ko sa appointment ng kakambal mo ngayon, Pars. Huwag mo akong tawanan lang. I see. Ayaw mo ako maging architect mo. Okay, tatawagan ko muna ang kakambal ko. Maghintay ka lang dyan. Malakas yata ang backer mo. Anito bago ibinaba ang tawag. Pwede naman siyang lumipat sa ibang firm pero hindi niya alam kung bakit mas gusto niyang manatili pa roon. Wala pang 5 minuto siyang nasa lobby ay ipinatawag na siya sa opisina ng kakambal ni Simon. Tama ka nga, Pars. Malakas sa backer ko. Naiiling niyang bulong at hinatid siya ng isang babae patungo sa opisina ng boss. Sa kabilang banda ay abala si Lorenzo sa pag-aayos ng architectural design niya nang mapansin ang pag-ilaw ng kanyang cellphone. Oh, anong kailangan mo, Dos? Tanong niya sa kapatid sa kabilang linya. Kuya Uno, busy ka ba? Imbes ay tanong din nito. Hindi naman masyado. Bakit? Tamang-tama kuya, may ibibigay akong client sa'yo. Wala yatang bakanting architect ngayon dito sa firm, Dos. Lahat kami may kanya-kanyang project na hinahawakan. Kaya kayo nasasabihan na malaki ang firm pero kulang kayo sa architect. Ikaw na lang, Kuya Uno. Dos, hindi porket kuya mo ako, pwede mo na akong i-recommend agad sa tinutukoy mong client. Sermon niya sa kakambal. Siya ang namamahala roon at talagang mas malaki ang project na hinahawakan niya ngayon. Hindi lang naman yun ang ginagawa niya. May pinipirmahan at inaaprobahan din siyang design ng mga empleyado niya. Ngayon lang naman ako humiling kuya. Hihindian mo pa? Malungkot na tugon nito. Parang nakikita na niya ang reaksyon nito. Saka kuya, nandyan na siya sa firm mo ngayon. Paaalisin ko pa ba? Next time, request an appointment para hindi ganitong tumatawag ka. Hindi na naman niya naituloy ang pangungusap niya nang magsalita ang kapatid niya. Pagbibigyan mo na ba ako, kuya? Parang hindi ka nang hiram ng sasakyan ko ah. Yung babae ba ang tinutukoy mong client? Pinagkamalan niya akong ikaw kanina. Naiiling na sambit niya sa kapatid. Nakarinig siya ng mahinang halakhak mula sa kabilang linya. Yeah, she's the one, kuya. Maganda, no? Anito, kahit hindi niya nakikita ang kapatid ay alam niyang nakangisi ito ngayon. Kaya umikot na lang ang mga mata niya. Bye na, kuya. Matutulog na ulit ako. Hindi naman talaga niya magawang tanggihan ang kakambal niya. Close na close sila ni Simon. At kahit noong mga bata pa lamang sila ay nagpapakakuya na siya rito. Tinawagan na lang niya sa intercom ang sekretary para papasukin ng babae. Baka magtampo sa kanya si Simon dahil totoong ngayon lang ito humiling sa kanya. Tatanggihan pa ba niya? Have a seat, miss. Anyaya ni Lorenzo sa babaeng kapapasok lang sa opisina niya. Palihim niyang pinasadahan to ng tingin. Maingat ang bawat kilos nito. I'm Margaret Soriano, Architect Lorenzo. Pakilala ng babae. Pasalamat ka sa kakambal ko. Hindi talaga ako tumatanggap ng walang appointment. Walang emosyon na sabi niya sa babae.
Napakamot naman ito sa makinis nitong pisngi. Sorry. Gusto ko talaga na isa sa mga mahuhusay niyong architect ang gagawa ng design ng bahay ko. Naisip ko si Simon pero kung napipilitan ka, pwede naman akong umalis ngayon. Mahina nitong paliwanag. Sa hindi niya malamang dahilan ay parang kinukurot ang dibdib niya. Bakit pa siya nakokonsensya? Wala naman siyang ginagawang masama. Maganda nga ito, maamo ang muka. Bumagay rin dito ang haircut na maiksi. Isa lang ang ibig sabihin nun, magaling itong magdala ng sarili kahit hindi mag-effort. Anyway, here's our sample designs. May luxury, modern, traditional, at meron din kaming simpleng design for budget house. Panimulang sabi niya, saka binuklat ang mga portfolio sa harapan ng babae. Wow, ang gaganda naman! Namamanghang sambit nito na halos magningning ang mga mata sa tuwa. Hindi na siya nagulat sa reaksyon ni Margaret. Hindi naman sa pagmamalaki ay magaganda talaga ang mga designs niya. Napatunayan niya na yon dahil bata pa lang siya ay nahasa na siya sa mundo ng sining at marami na rin siyang natanggap na awards. Pumili ka lang kung anong gusto mong design. Anya at hinayaan na niya ang babae na pumili sa gusto nitong bahay. Tapos i-modify na lang natin kung depende sa mga preference mo. How about this architect? Itinuro nito ang isang ultra-luxury design house. Nakagat niya ang labi dahil ang design ng bahay na iyon ang pinagpaguran niya. Para sana yun sa sarili niyang bahay na ipapatayo. Hindi naman talaga yun kasama sa portfolio. Nakalimutan lang niyang ilipat. Magkano ang cost nito if ever na mapili ko to? Tanong ng babae. May taste rin talaga to. 20 million pesos ang estimate, Miss Margaret. Pero depende pa rin sa modifications. Kung mas malaki ang floor area, mas mahal. What? Ang mahal naman? Sambit ng babae na halatang nagulat. Huwag kang pipili sa luxury design kapag maliit lang ang budget mo. Supladong sabi niya kay Margaret. Hindi naman sa gusto niya itong ma-offend. Pero nagsasabi lang siya ng totoo. Architect, ikaw ang nagpakita ng mga design na to sa akin. Sabi mo'y pumili ako na magugustuhan ko. Client mo ko kaya dapat kausapin mo ko nang hindi mo ko iniinsulto. Walang emosyon na sabi naman ito. Dahilan para natigilan siya. Dahil talagang may punto ito sa sinabi. Sorry about that. Dito ka na lang sa simpleng house plan para hindi ka magugulat sa presyo. Padabog na kinuha lang yun ng dalaga na nagawa pa siyang irapan. Napahinga na lang siya ng malalim. Pero talagang mahal ang presyo. Wala bang discount yun, architect? Wala. Mabilis niyang sagot. 20 years ko yata sasahurin ng 20 million. Narinig niyang bulong nito na sinabayan pa ng pag-iling. If you don't mind, magkano ba ang budget mo? Mas magalang na ngayon ang pagtatanong niya para hindi na ulit ma-offend ang dalaga. Nasa 2 million lang, Architect Lorenzo. Sa taas ng presyo ng materials ngayon sa pagpapagawa ng bahay, alanganin na rin ang 2 million mo sa simple house plan ko pa lang. Pero wala na bang discount yun? Pangungulit pa nito at itinuro pa talaga ang ultra-luxury design niya. Hindi talaga kaya, miss. Well, unless mas maliit ang lot area mo. Pero hindi kasi makukompleto ang ganda ng disenyong yun kung kapos man ang lot area, di ba? Ang yaman at swerte naman ng magpapatayo ng ganyang kagandang bahay. Sabi pa nito na tila pinaparinggan siya. Isang design lang yan, bawal kopyahin. Mariin na sabi niya sa babae. Pinagtaasan siya nito ng kilay. As if naman kung kaya kong nakawin yan. Mataray na sabi nito sa kanya. Tumayo siya at naglakad para humarap sa babae. Umupo siya sa edge ng mesa. Ipapakita niya rito ang kaya ng budget nito. Tingnan mo to. Itinuro niya ang naka 3D na layout. Simple lang ang design ng bahay. May 2 bedroom, living room, dining area, kitchen, at toilet and bath. May parking area na rin. Paliwanag niya sa babae habang isa-isang itinuturo niya ang mga binanggit niya. Magkano naman yan? Mahinahon niyang tanong. Matapang na sinalubong nito ang mga mata niya. 1.5 million, Miss Margaret. Ha? 1.5 million? Tapos ganyan lang? Maraming kwarto pero mukhang maliit naman siya. Reklamo nito, dahilan para pumintig ang sentido niya. Maganda na yan. Sobrang mura na yan kung tutuusin, miss. Hindi ka ba nagbibigay ng discount sa client mo, Architect Lorenzo? Teka nga lang, miss. Iritadong tugon niya at muling naglakad pabalik sa swivel chair. Alam mo ba kung anong pinuntahan mo? Mukha ba tayo nasa palengke para tumawad ka? Nagtitimpi na sa inis si Lorenzo para lang ma-entertain ng maayos ang client niya. Of course, hindi naman ako stupid, architect. Doon ka sa mga foreman manghingi ng design at magpagawa ng bahay mo.
Hindi porket kaibigan ka ng kakambal ko ay makaka-discount ka na sa akin. Hindi ako nag-aral ng mabuti para gawin mong palengke tong opisina ko para makipagtawaran. Masungit na sermon niya sa dalaga. Ngumuso naman ito. Ikaw na nga ang bahala sa mga design. Basta pasok sa budget ko, architect. Naiinis na sigaw nito. Tingnan mo na lang. Dahil malulugi ako sa'yo at mag-aabono pa. Ang mahal ng mga materials ngayon, Miss Margaret. Discount na pang kaibigan, Architect Lorenzo. Bakit, kaibigan ba kita? Tanong niya rito. Si Simon Dos, sinabi niya sa akin na may discount daw ako sa inyo. Agara na sagot nito. Napakamot na lang siya sa kanyang batok dahil pinapangunahan talaga siya ng kakambal niya. Fine, ako nang bahala sa discount. Pumirma ka na lang ng kontrata at magbigay ka ng date kung kailan ipapatayo ang bahay mo. Ibigay mo na rin ang address ng lupain mo. Kalmadong paliwanag niya rito. Sa West Subdivision, nakabili ako ng lupa noon last year lang. Check niyo na lang ang lot kung sakto yun sa laki ng bahay na ipapatayo ko. Sabi nito na nagawa ng umiti. Mukhang excited. Okay, sige. Tatawagan na lang kita kapag maayos na lahat. Naglahad ng kamay ang dalaga at matagal niyang tinitigan yon bago tanggapin. Hindi na niya pinansin pa ang boltahe ng kuryente mula rito. Thank you, Architect Lorenzo. Salamat din sa tiwala, Miss Margaret. Nagpaalam na rin sa kanya ang dalaga pagkatapos. Siya naman ay napasandal sa swivel chair niya. Binasa niya ang kontrata at namangha sa ganda ng signature ni Margaret. Pumili na lang siya ng bagong design na sa tingin niya ay magugustuhan nito. Mahigit 1 buwan lang ang nakalipas ay sinimulan na nga ang construction ng bahay ni Margaret. Madaling nakapag-secure ng permit ang kumpanya ni Lorenzo. Mabilis ding natapos ang clearing dahil maliit lang naman ang lupa niya. Hindi na rin siya masyadong nag-inarte sa disenyo dahil gusto na talaga niyang masimula ng construction. Kaya naman sinadya niyang pumunta roon upang bisitahin ang construction. Mabuti na lang at sa naval base sa Cavite lang ang assignment niya nang bumalik siya mula sa kanyang R&R leave. At ngayon ngang sisimulan na ang bahay niya ay nag-annual leave naman siya. Pagpark pa lang niya ng motor na hiniram sa nakababata niyang kapatid ay nakita na niya ang pamilyar na figura ng isang lalaki. Napatingin din ito sa kanya at kumunot agad ng noo. Good morning, Architect Lorenzo. Bati niya pagkatanggal ng helmet. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay nito. Bukod sa binata ay may kasama rin itong isa pang lalaki na kahawig nito. Good morning, miss. Bati sa kanya ng lalaking hindi pa niya kilala. Tiningnan pa nito ang motor na gamit niya. Gwapo rin ang lalaking kasama ng architect. Sa ayos nito ay mukhang mayaman din. Ngunit parang pareho ang ugali nito kay Lorenzo. Hindi ba masyadong delikado para sa inyong mga babae ang magmaneho ng motor? Malamig na tanong sa kanya ni Lorenzo. Bahagyang tumaas ang kilay niya. Dahil hindi naman niya inaasahan na itatanong yun sa kanya, na animoy concern to. I agree. Pagsang-ayon ng lalaki na katabi nito na sinabayan pa ng pag-iling. Mas delikado pa ang mga barkong sinasakyan ko kaysa sa motor na yan. Huwag kayong sexist. Pambabara niya sa mga ito. Okay, sorry miss. Ani Lorenzo na agad ding binago ang paksa. By the way, this is my cousin, Engineer Franco Enabellera. Siya ang in-charge engineer sa construction site. Kaya naman pala may similarity kayo, magpinsan pala kayo. Nice meeting you, Engineer. Ay Margaret Soriano. Pakilala niyo si Engineer sabay lahad ng kamay. Nginitian niya ito kahit seryoso ang ekspresyon ng gwapo nitong muka. Same here, Miss Soriano. Sabi nito at nakipagkamay rin sa kanya. Hindi lang pala kayo magkahawig, magkaugali rin kayo. Akala ni Margaret ay hindi na siya maririnig pa ng dalawa. Sabay ang mga itong napatingin sa kanya. Umiling sa kanya si Lorenzo, samantala ang pinsan nito ay huminga lang ng malalim. Let's get started. Sabi nito sa construction workers at nagsimula na nga ang mga ito. Bumuntot siya sa magpinsan. Napansin naman siya ni Engineer Franco. Tinanguan siya nito bago may binulong kay Lorenzo. Sa lubong ang kilay ng binata nang binalingan siya. Napakorop siya ng ilang beses nang nasa harapan na niya si Lorenzo. Ang bilis tuloy ng pintig ng puso niya. Huwag kang palakad-lakad lang sa site dahil hindi to pasyalan. Delikado na, lalo na't wala ka pang suot na hard hat. Sermon nito sa kanya. Tinanggal nito ang suot na hard hat saka isinuot sa kanya. Napalunok siya ng malanghap ang mabangong amoy ng lalaki. Ngayon lang siya natuliro dahil lang may isang lalaking lumapit sa kanya. Thank you. Nahihiyang pasasalamat niya dito. Hindi na ito sumagot pa. Tinalikuran na siya. Hindi naman nabore si Margaret sa construction site.
Masaya siya na sa wakas ay makikita na niya ang pinaghirapan niya. Ang bahay na ipapatayo niya ay galing mismo sa pera niya. Dumating ang lunchtime. Masyado siyang nawili at hindi na niya namalayan pa ang oras. Miss Margaret, come over here para makakain ka na. Nilingon niya ang nagsalita. Medyo nagulat siya dahil si Engineer Franco pala yon. Itinuro ni Engineer sa kanya ang bakanting upuan. Para siyang bata na masunurin at umupo na nga. Hiwalay ang mesa nila sa iba. Nagpalingalinga siya sa paligid dahil hindi pa niya nakikita si Architect Lorenzo. Hanggang sa may maugat na braso ang naglapag ng packed lunch sa ibabaw ng mesa. Tumingala siya at nakita si Lorenzo. Muntik na siyang mapasinghap nang yumuko ito. Akala niya ay may kung anong gagawin. Tatanggalin lang pala nito ang hard hat sa ulo niya. Ay, sorry. Nakalimutan kong tanggalin. Sanay kasi ako na may suot sa ulo ko. Pagdadahilan niya at yun naman talaga ang totoo. Kumain ka na lang at pagkatapos ay umuwi. Hindi mo kailangan na pumunta rito araw-araw. Ite-text na lang kita kapag may improvement na ang bahay mo. But for now, matatagalan pa. Paliwanag sa kanya ni Lorenzo. Gusto ko rin talagang makita eh. Naka-annual leave ako sa trabaho. Submit naman niya at nagsimula na siyang kumain. Kare-kare ang ulam, may pansit at fried chicken pa. Nan dapat nagpapahinga ka kung ganun. Magaling naman ang engineer natin. Kaya siya nang bahala sa lahat kahit wala ang presensya ko. Paliwanag nito. Binuksan nito ang takip ng mineral water saka ibinigay sa kanya. Nahihiyang kinuha niya yon at nagpasalamat. Kahit may pagkasuplado si Lorenzo ay makikita ang pagka-gentleman sa bawat kilos nito. Boring sa bahay eh, mas okay na rito. Nakikita ko ng paunti-unti ang bahay na pinaghirapan ko sa ilang taon ko sa serbisyo. Mas namomotivate ako kapag nandito ako. Nakangiti pa niyang paliwanag. Nakatutok ang atensyon ng magpinsan sa kanya. So, you're single then? Wala kahit boyfriend? Mahinahon na tanong sa kanya ni Franco. Mabilis siyang umiling. Ayoko pa sa commitment. Anya sa kabinalingan si Lorenzo. Nag-iwas to ng tingin. Kumain na lang tayo. Libre ba to? Yes, galing sa firm ni Lorenzo. Sagot sa kanya ni Franco. Napatango-tango siya. Next time magdadala ako ng breakfast. Nakangiti niyang pahayag. Isang tango lang ang isinagot ni Engineer Franco sa kanya. Samantalang si Lorenzo ay hindi na siya pinansin pa at nagpatuloy na lang sa pagkain. 5:00 ang saktong oras ng uwian ng mga construction workers. Nagtiyaga talaga siya sa pananatili sa site. Noong una ay hindi pa niya alam kung susunod na rin ba siya palabas. Pero sinenyasan na siya ng architect. Parang ang cargo pa siya nito. Like I said kanina, Miss Margaret, hindi mo na kailangan pumunta pa rito. Ani Lorenzo. Kanina pa siya nababana sa katatawag nito sa kanya ng ganoon. Margaret Architect, yun na lang ang itawag mo sa akin. Drop the formality kahit client mo pa ako. Seryosong sabi niya. Kapwa natigilan ang dalawang lalaki dahil iba na ang tono ng boses niya. May otoridad yon. Ganoon ang boses niya kapag kausap niya ang mga junior pa niya sa trabaho. Sa tindig niyang yon ay may mga lalaki rin ang kinakabahan sa presensya niya. Iyong iba ay halos hindi na makatingin pa sa kanya ng diretso sa mata. Maya-maya ay sumilay rin ang matamis niyang ngiti. At saka, hindi niyo ako mapipigilan kapag gusto kong pumunta rito ulit. Bye, see you tomorrow. Paalam niya na sumaludo pa. Pabilis niyang isinuot ang helmet. Sumampas sa motor at muli niyang sinulyapan ang magpinsan hanggang sa mabilis na niyang pinaharurot ang motor. Samantala ay napailing na lang si Lorenzo nang nakaalis na ang dalaga. Talagang wala itong kinakatakutan at pinaharurot pa ng mabilis ang motor nito. She's cool, right? Anang pinsan niyang si Franco. Anak ito ng Tito Frank niya na kapatid naman ng daddy niya. Halos magkasing edad sila nito. 2 buwan nga lang ang tanda nito sa kanila ni Simon at kagaya nila ay may kakambal din ito. Pero babae naman ang kakambal nitong si Francesca. Ewan ko lang, hindi ko gusto ang asal niya. Mas babae pang kumilos ang kakambal kong si Dos, pinsan. Sabi niya na ikinatawa ni Franco. But still, babae pa rin siya kahit asa lalaki siya, pinsan. Kahit ganun ang ayos niya, napansin mo naman kanina na head turner siya. Lahat ng mga construction worker mo kanina ay nakatingin lang sa client mo. Kung hindi lang tumatalim ang tingin mo sa mga yun, hindi sila iiwas. Mahabang sambit pa nito na sinabayan pa ng mahinang tawa. Nasa oras sila ng trabaho. Dapat lang na trabaho ang intindihin nila. Kaya nga, ayaw mo na pumunta ulit dito ang client mo dahil dun, di ba?
Kasi naman nadidistract niya mga taong nagtatrabaho. Pagdadahilan niya. Nakangising tumango lang si Franco na parang nang-iinis kaya inaya na niya itong umuwi. Kinabukasan ay pumunta pa rin sa site si Margaret. Nakita niya itong naglalakad na walang kangiti-ngiti. May mga pagkakataon talaga na seryoso ito. Nagbabago lang ang ekspresyon ng mukha nito kapag nakikita siya. Parang gusto siyang pagtripan. She's here, pinsan. Bulong ni Franco sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya. Hi, nag-breakfast na ba kayo? Tanong ni Margaret nang makalapit sa kanila. Yes, kumain na ako sa bahay. Nagagalit ang nanay ko kapag pumapasok ako sa trabaho na walang laman ng sikmura. Ang pinsan niya ang sumagot. Tumaas pa ang kilay niya. Napahaba kasi ang pangungusap nito. How about your architect Lorenzo? Baling nito sa kanya. Kumain din siya sa bahay dahil baka magtampo na naman ang mommy niya. I'm done. Kasbal na sagot niya. Hindi nakatakas sa paningin niya ang pagdaan ng lungkot sa mukha nito. Nagkatinginan sila ni Franco. Pareho silang may kapatid na babae at talagang apektado sila kapag nakikita nila na may babaeng nasasaktan. Huwag mong tanggihan ng grasya, Lorenzo. Maraming nagugutom at hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Paalala sa kanya ni Franco at bahagya siya nitong itinulak. Margaret, siguro hindi pa kumakain ng breakfast ang pinsan ko. Mas nauna pa tong pumunta rito eh. Masyado siyang maaga. Madalas pumapasok to sa trabaho nang hindi pa nag-aagahan. Nang makita niyang bumalik ang sigla sa mga mata ng babae, ay parang nawala ang paninikip ng dibdib niya. Hindi na siya nagmatigas pa at pumayag na lang. Nagtungo na sila sa tent at inilapag agad nito ang dalang paper bag sa mesa. Marami ako niluto kasi akala ko'y makakasama natin kumain si Engineer Franco. Daldal pa ng dalaga. Isa-isa nitong inilabas ang mga Tupperware na naglalaman ng pagkain. Totoong marami itong iniluto. May fried rice, bacon, hotdog, half-cooked eggs, sandwich at may tumbler na natitiyak niyang kape ang laman. Ako na. Hindi naman ako baldado para pagsilbihan mo ko. Mahinahon na sabi niya sa babae nang hindi naman ito ma-offend. Okay. Nakangiting tugon lang nito. Nagsimula na silang kumain at naramdaman niya na panay sulyap sa kanya ni Margaret. Hindi siya komportable dahil hindi naman nawala ang kaba niya sa tuwing kasama niya ito. Staring is rude, miss. Puna niya rito nang hindi na niya napigilan pa. Nadidistract talaga siya. Sorry, architect. Namamanghalang talaga ako eh. Kambal nga kayo ni Simon. Magkamukhang magkamukha kayo. Kaya hindi talaga maiwasan ng ibang tao na pagkamalan kang si Simon. Pero ngayon, habang tinititigan kita, alam ko na kung anong pinagkaiba mo sa kapatid mo. Sa sinabi ng babae ay parang nakuha nito ang interes niya. Gusto niyang malaman kung ano ang napansin nito na ipinagkaiba niya sa kambal. Pamilya lang nila ang madaling nakakakilala sa kanila. What is it? Interesado niyang tanong kay Margaret. Humalukip-kip ito sa mesa at tinitigan siya. Parehong malamig ang mga mata niyo. Minsan ko na rin nakita ang seryosong ekspresyon ng mukha ni Simon. Wala kayong pinagkaiba ron. Pero sa ugali niyo malaki. Malaki ang pagkakaiba. Si Simon, palangiti yun sa mga taong alam niyang mababait. Ikaw, kahit sino pang taong nasa harapan mo'y mananatili ka pa rin walang emosyon. Tsaka ang kakambal mo masayang kausap. Mahaba nitong paliwanag. Bigla ay nawalan siya ng ganang kumain. Dahil lumalabas na kinukumpara siya nito sa kakambal niya. Isa yon sa pinakaayaw niya. Sinasabi mo bang boring akong kausap? Malamig na tanong niya. Umikting pa ang kanyang panga. Wala naman siyang nararamdamang inggit sa kapatid niya. Pero bigla siyang nainis. Si Margaret pa talagang nagsabi nun sa kanya. I didn't say that, Architect Lorenzo. Hindi ka naman boring kausap eh. It's just that, sa pagiging seryoso mo, nangangapa rin ako kung paano ba kita kakausapin na hindi nagdidikit ang kilay mo. The truth is, ako ang nasa-challenge sa ugali mo. Si Simon, easy lang kausap. Madaling kunin ng kiliti nun. Pero alam kong alam mong mahirap din kunin ng tiwala nun. Dahan-dahan ay kuwalma ang nagwawala niyang sistema at humupa rin ang inis na nararamdaman niya. Katulad ka rin ni Engineer Franco, tahimik, suplado, pero nasa dugo ninyong pagiging gentleman. Mababait naman kayo, hindi lang halata. Maaaring sa salita ay mapagkakamalang masama ang ugali nyo. Ngunit ibang sinasabi ng kilos nyo. At sa tingin ko, yun ang totoong kayo. Pahayag pa nito saka ngumiti ng matamis. Bigla ay natulala si Lorenzo. Ang tanging nakikita na lamang niya ay ang maganda nitong ngiti. Namangha siya sa pagiging observant nito. Matalino at malawak ang pangunawa.
Earth to Architect Lorenzo. Napakurap ng ilang beses si Lorenzo nang may pumitik sa noo niya. Ang nakangiting si Margaret ang bumungad sa kanya. What are you doing? Nagtatakang tanong niya at napahimas sa noo. Okay ka lang? Kanina ka pa kasi wala sa sarili. Nakatingin ka lang sa akin, Architect. Napahinga ng malalim si Lorenzo. Hindi niya akalain na mawawala siya sa sarili ng ilang sandali. Masyado lang siguro siyang namangha. I'm fine. May sumagi lang sa isip ko. Kumain ka na lang dyan. Baka lumamig pa ang pagkain mo. Anya, binigyan na lang niya ng atensyon ang kinakain nila. Kahit simpleng breakfast lang yon na alam niyang basic lang lutuin, ay masasabi niyang masarap naman. Inaraw-araw nga ng dalaga ang pagpunta sa construction site hanggang sa natapos na ang leave nito. Bumabalik naman ito ng madalas kapag pinapayagan ng head sa trabaho na lumuwas sa Maynila. Medyo nasasanay na siya sa presensya nito. May kakulitan din pala ito. Madaldal at hindi nawawalan ng topic. Makalipas ang ilang buwan ay natapos ang bahay ni Margaret at masaya si Lorenzo dahil naging totoong bahay na ang pinaghirapan niya. Architect Lorenzo, thank you ah. Natapos na rin ang bahay ko at talagang napakaganda niya sa personal. Pasasalamat ni Margaret sa kanya. Kung tutuusin ay hindi na nito kailangan pang magpasalamat dahil trabaho nila yon ng pinsan niya. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Nakasalalay ang pangalan ng pamilya namin ng pinsan ko kung hindi naging maganda ang outcome ng project. Mahinahong sabi niya sa babae. Salamat din sa tiwala dahil pinili mo ang kumpanya namin. Salamat din talaga sa kakambal mo. Siya ang naging backer ko. Inilabas ni Lorenzo ang susi ng bahay at ibinigay kay Margaret. Heto ang susi ng bahay mo. Congratulations. Masayang sabi niya sa babae. Yes, nahawakan ko na talaga. Architect, may sasabihin pala ako sa'yo. Anito na medyo naotal pa dahil parang nag-alangan. What is it, Margaret? Tanong niya naman na seryoso pa ang tinig. Gusto ko lang sanang magtapat sa'yo. Tutal ay tapos naman ang bahay na pinagawa ko. Matapang nasabi nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit parang kinakabahan siya sa sasabihin nito. Continue, makikinig ako. Tumatangong sambit naman niya. After this, pwede bang makita ka ulit kahit hindi mo na ako client? Na hindi na-involve ang trabaho mo, Architect Lorenzo? What? What do you mean by that, Margaret? Ang totoo niyan, hindi ko talaga alam kung saan nagsimula o kung paano ba. Masaya naman ako, Lorenzo. Pero sa tuwing nakikita ko ang bahay ko na unti-unting natatapos, nakakaramdam ako ng lungkot. Kasi alam kong wala na akong dahilan pa para makita at makausap ka ng ganito kalapit. Mahaba nitong paliwanag at parang nahuhulaan na ni Lorenzo ang sasabihin nito. Hindi naman siya manhid para hindi makita at maramdaman na may pagtingin sa kanya ang babae. Akala niya noong una ay wala lang, pero ngayon ay masyado ng halata. Hindi alam ni Lorenzo kung ano ang ire-react sa pag-amin ng dalaga. Ayaw niya sa babaeng nagbibigay ng motibo at pinangungunahan ng isang lalaki. Kung may nararamdaman man siya sa isang babae, ay gusto pa rin niya na siya ang unang kikilos. Nagpakawala siya ng hangin sa bibig. I'm sorry, Margaret. Wala pa akong panahon para riyan at hindi mutual ang nararamdaman natin. Focus ako sa trabaho at sa tingin ko kung pagbibigyan kita, baka hindi mag-work ang relasyon natin. Seryosong pangre-reject niya. Yun lang ang tanging paraan upang hindi niya ito masaktan lalo. Subalit nang yumuko ang babae at pinaglalaroan nito ang mga daliri na parang nakagawa ng isang kasalanan, ay biglang nanikip ang dibdib niya. Ngunit hindi naman siya pwedeng sumang-ayon lang para matuwa ito. Hindi siya sigurado sa feelings niya at kapag ganoon, may tsansang masaktan lang niya ito. I'm sorry, Margaret. No, it's okay. Hindi ko man direktang sinabi ang nararamdaman ko para sa'yo. At least aware ka, Lorenzo. Pwede naman tayong maging magkaibigan kung gusto mo. Offer niya. Hindi niya alam kung bakit yun ang nasabi niya. Ayaw niya lang makita na nasasaktan niya ang dalaga. Friends? Inilahad pa niya ang kamay pero tinitigan lang yun ni Margaret. Nakakita niyang nag-aalangan na ito. Hinintay niyang sumagot ang dalaga at kahit visible pa rin sa mga mata nito na nasasaktan to, ay nagawa pa rin itong tanggapin ang kamay niya. Sabay sabing, okay, friends. Kaya lang, akala niya ay magiging magkaibigan na talaga sila ni Margaret for real. Kaso ay yun na pala ang huling pagkikita nila ng dalaga at magbibigay pala yun ng lungkot sa kanya. Weekend kaya nasa bahay lang si Lorenzo.
Kasama niya sa sala ang kakambal niyang si Simon. Dumalaw rin ang mga magulang niya at bunsong kapatid kaya kompleto sila. Dos. Tawag niya sa kapatid niyang nakaupo. Hindi kumibo ang kakambal niya na parang hindi siya narinig. Simon Dos. Dinampot niya ang throw pillow saka ibinato yun dito. Pangiti-ngiti pa itong nagtitipa sa cellphone nito. Tumama ang throw pillow sa mukha nito kaya nabitiwan ng cellphone. Bumagsak yun sa kandungan nito. Aray ko naman kuya. Reklamo nito. May iba ka pa bang contact number dyan ni Margaret? Usisa niya sa kapatid. Nawala ang pagkakunot ng noon nito at bigla ay napangisi. Pinagtaasan niya ito ng kilay. May maganda bang nangyari sa inyo ng pars ko, kuya? At bakit interesado kang makuha ang cellphone number niya? Tila naaaliw na tanong nito. Dos, maliban sa last 3 digits na 247, meron pa ba siyang ibang numero? Bali walang tanong niya. Wala na kuya, yan ang alam ko eh. Umiling ito at nagtipa na naman sa keypad ng cellphone nito. Ipinakita sa kanya ang number. Pareho lang iyon ang nasa phonebook niya. Unattended kasi kapag tinatawagan ko. May balita ka ba sa kaibigan mong yun? Magdadalawang linggo na siyang hindi nagpaparamdam. Wow, concern. Baka naka-duty yun, wag mong guluhin. May duty ba siya ngayon? Malamang kuya. Sagot nito sa kanya bago sumandal sa kinauupuan. Yun na naman ang pilyong tingin nito sa kanya. Hindi na lamang niya iyon pinansin pa. Hindi pa ba siya nakalipat sa bahay na pinagawa niya? Kapag hindi pa, ibibigay ko sa iyo ang address ng mga magulang niya. Baka naroon. Hindi nga nag-aksaya ng panahon si Lorenzo na puntahan ang address na ibinigay sa kanya. Malaki ang bahay ng pamilya ng dalaga. Halatang may kaya rin sa buhay. Sino po sila? Tanong ng isang may edad na babae nang pagbuksan siya nito ng gate. Magandang umaga po. Ako po si Architect Lorenzo. Kaibigan po ako ni Margaret. Nasa loob po ba siya? Magalang niyang tanong sa ginang. Sinuyod pa nito ng tingin ang mukha niya. Ay, naka-duty si Ma'am Margaret Iho. Pasok ka na muna. Anyaya ng matanda at dahil wala naman sa bahay ang pakay niya ay tinanggihan na niya ito. Sige po, mauuna na ako. Tatawagan ko na lang po siya. Paalam niya sa ginang at saka siya bumalik sa kotse niyang nakapark. Nang makasakay siya ay tinawagan niya agad si Simon. Oh kuya, nakita mo na ba si Margaret? Agad na tanong sa kanya ng kapatid niya. Pinaandal na rin niya ang sasakyan. Hindi, wala siya sa bahay. Naka-duty na raw. Saan ba siya naka-assign? Saang police station ba? Kuya Uno, hindi siya police. Opisyal siya ng hukbong pandagat. What? Sukat doon ay napapreno siya dahil sa gulat. As in, Philippine Navy, Simon? Akala ko ba'y police din siya? Bakit naging magkaibigan kayo, pero ibang propesyon nyo? Muntikan lang kuya. Naging kaklase ko rin siya noon bago siya nag-shift ng kurso niya. At kapag nasa barko na siya, hindi mo na yun matatawagan pa. Kadalasan walang signal sa barko. Maghihintay ka kapag nakababa na siya. Paliwanag pa ng kakambal niya. Napahilot na lang siya sa sentido niya. The hell, Lorenzo? Ano nang gagawin mo ngayon? Tanong niya sa kanyang sarili, saka huminga ng malalim. Nakokonsensya siya sa ginawa niyang pagre-reject sa dalaga. At ngayon ay naiinis siya sa sarili kung bakit nagkakaganito siya. Sinika pa rin niyang tawagan si Margaret. Ilang beses niyang pinuntahan ang bago nitong bahay pero hindi pa ito lumilipat. Hanggang sa hindi na niya namalayan na 1 taon na ang lumipas. Ni anino nito ay hindi niya na nakita pa. Nakangiting tiningnan ni Margaret ang bagong bahay niya na 1 taon din niyang hinintay. Ngayon ay lilipat na siya. Finally, pwede na akong lumipat ngayon. Sorry kung ngayon lang ako Pagkausap niya sa bahay niya. Kung may makakakita lang sa kanya ay baka isipin na nababaliw siya. Hala, parang pamilyar. Tinutukoy niya ang isang malaking bahay na katabi ng kanya. Pumasok na lang siya sa loob ng kanyang bahay. Hindi na niya kailangan pang ayusin ang mga gamit niya dahil nagpadala na ng kasambahay ang parents niya para gawin yun. May tumitingin din sa bahay niya kahit noong wala siya para masigurong maayos niyang dadatnan. A year ago ay bigo siya sa pag-ibig. Siya ang unang nag-confess ng nararamdaman niya. Talagang weirdo siya dahil napamahal siya sa kamukha ng kaibigan niyang si Simon. Kaya naman para makalimutan niya ito ng tuluyan ay makikipag-blind date siya. In-arrange yun ng mama niya. Hindi na raw siya bumabata pa at kailangan na niyang mag-settle down. Nagbihis lang siya saka umalis ng bahay. Nagtaksi siya patungo sa meeting place nila ng ka-blind date niya. Para kasing hindi nakakababae kapag nagmotor siya. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na rin siya sa isang sikat na fancy restaurant.
Suot ang isang white fitted dress ay rumampa siya na parang isang model. Masyado lang siyang nawili sa pagrampa nang may nakabanggaan siya. Hindi niya napigilan ang mapasigaw. Ouch! I'm sorry, miss. Hindi kita... Margaret? Nalaki ang mata niya sa nakita. Si Architect Lorenzo ang nakabanggaan niya. Nakatulad niya ay nagulat din. Lorenzo, sambit niya sa pangalan nito. Kunot ang noong hinagod nito ng tingin ang katawan niya. Napansin niya ang pag-alon ng lalamunan nito. Hindi rin nakatakas sa paningin niya ang pagpula ng mukha nito. Kailan ka pa nakabalik, Margaret? Mahinahong tanong ng binata. Kahapon lang, kaswal na sagot niya. Naalala niya ang kahibangan na ginawa niya isang taon na nakalilipas. Talagang nakakahiya. I see. May ka-meeting ka ba ngayon? Pwede ka bang makausap kung hindi ka busy? Tanong nito sa kanya. Gusto niya sana, kaya lang ay may ka-date siya ngayon at gusto niyang mag-move on na. Nung nasa barko pa lang siya ay palagi niyang namimisto. Ngayon na nasa harapan na niya ito ay parang bumalik lang siya sa nakaraan. Parang gusto niyang ang yakapin ito ng mahigpit. Sorry, may date kasi ako ngayon eh. Tugon niya at tila nalungkot ito sa narinig. Napapisil pa sa matangos nitong ilong bago nagbigay sa kanya ng daan. Hindi na siya umimikpat basta na lamang niyang nilampasan si Lorenzo. Nang pasimple niyang sulyapan ito ay nakita niya itong nakayuko. Bagsak ang mga balikat na para bang natalo sa isang laro. Napatutop siya sa dibdib niya. Bakit parang sumikip bigla ang dibdib niya? Pumesto na lamang siya sa bakanting mesa at tumingin sa paligid. Ang sabi ng ka-blind date niya ay magsusuot ito ng red necktie upang makilala niya agad. Subalit wala siyang nakikitang lalaki na naka-red necktie. Hanggang sa naramdaman niya ang vibration ng cellphone sa bag niya, kaya chinek niya yon. Ganoon na lamang ang pagragasa ng inis niya sa dibdib nang mabasang hindi na ito makakarating. Aalis na sana siya nang may umupo na sa tapat niya. Nagsalubong ang kanyang kilay nang makilala niya kung sino to. Ano pang ginagawa mo rito? Gulat na tanong niya kay Lorenzo. Akala niya ay nakaalis na ito kanina. I guess your date won't make it. It's okay if I take his place, right, Margaret? Tanong nito na parang nanghihingi ng permiso. At sino naman ang nagsabi sa'yo na gusto kitang makadate ha? Naiinis niyang tanong sa binata. Tatayo na sana siya nang may nag-serve ng pagkain sa kanila. Ano to? Kung aalis ka, pwede bang kumain na muna tayo? Hindi mo naman siguro gugustuhin na masayang lang ang pagkain. Naalala mo ang sinabi ng pinsan ko. Maraming tao ang nagugutom, Margaret. Pwes, pakainin mo mga taong yun kung gusto mo. Malamig na sabi niya rito. Tumayo na siya at akman ng maglalakad nang hilahin siya ni Lorenzo. Lorenzo? Kumain na muna tayo, please. Maawa ka naman sa akin. Nagsusumamong sambit nito. Pumungay ang mga mata nito. Parang tutang nagpapakyut sa amo. Wala siyang nagawa kundi ang bumalik sa kanyang upuan. Ngayon lang to, Architect Lorenzo. Babala niya sa lalaki. Tanging ngiti lamang ang ginawa nito, na noon ay halos ipagkait nito sa kanya. Ang balak niya ay hindi ito kakausapin habang kumakain sila. Subalit naging madadal ito. I'm sorry, Margaret. Hindi ko intensyon noon nasaktan ka. Wala lang talaga sa isip ko noon nang pumasok sa seryosong relasyon. But believe me, simula nang makilala kita ay parang nagbago agad ang isip ko. I want to keep you. Nang inamin mong nararamdaman mo para sa akin, nagulat ako at hindi makapaniwala. Pero ang gusto ko ay ako ang mauuna. Ako magsisimulang mandigaw. Natulala siya sa mahabang pahayag ng binata. What do you mean by that? Umaasang tanong niya. Nakakainis naman ng lalaking to. Kung kailang ready na siyang mag-move on, ay saka naman nagsasalita ng ganoon. Kung pagbibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon ay ako ang manliligaw, Margaret. Gusto kong patunayan sa'yo na seryoso rin ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Paliwanag pa nito, at nang umiti ito sa kanya ay parang natunaw na ang puso niya. Parang natibag na agad nito ang pader sa gitna nila. Margaret, please. Bigla ay may naisip siyang kapilyahan. Tumaas pa ang sulok ng labi niya. Pag-iisipan ko. Anya pagkatapos ay kumain na siya. Ramdam pa rin niya ang tingin sa kanya ni Lorenzo. Yes na ba yan, Margaret? Wala pa akong sinabing ganun, Lorenzo. Maghintay ka. Alright. Sagot nito saka siya mataman na tinitigan. What? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Naiirita niyang tanong. Matamis lang itong ngumiti. Mahaba man o maikli ang buhok mo, maganda ka pa rin, Margaret. Mas gumanda ka pa nga eh.
Oh, shut up, Lorenzo. Huwag mo akong binubola. Napahawak pa siya sa magkabila niyang pisngi. Ramdam niya ang init na mga yon. You're blushing. Kumain ka na nga lang dyan. Kung ano-ano pang napapansin mo eh. Nagawa pa ni Margaret na irapan ng lalaki. Nagpakawala ito ng mahinang tawa. I missed you, Margaret. Bigla ka nalang umalis nang hindi nagpapaalam sa akin. Mahinang sambit nito. Bumilis na naman ang pintig ng puso niya. Pareho sila ng nararamdaman, ngunit ayaw niyang sabihin yun sa lalaki. Baka lumaki pa ang ulo nito. Simula nun ay pinayagan na niyang mandigaw sa kanya si Lorenzo. Nakalaunan ay sinagot niya rin. In fairness naman, naging mas malambing ito at bumawi talaga sa kanya. Lahat ng sakit na naramdaman niya noon ay napawi lahat. Magkahawak kamay sina Margaret at Lorenzo sa loob ng subdivision kung saan nakatayo ang mga bahay nila. See, nandun ang bahay ko. Anang lalaki at tinuro nito ang mansyon na dati niyang napili. Noon pa man ay nagandahan na siya sa disenyo niyon. Paano ka nakabili ng lupain mo rito? Tapos sa tabi pa talaga ng bahay ko. Parang sinadya. Komento niya kay Lorenzo. Pinagtaasan pa niya ito ng kilay. Ang tanda ko, wala nang masyadong lupa rito nang bumili ako. Secret. Tugon nito. Diyan tayo titira. Hey, assuming ka ha? Sino naman ang nagsabi sa'yo na titira ako riyan kasama ka, Aber? Natatawang tanong niya. Nagawa pa niyang kurutin ito sa pisngi. Basta, malakas ang kutob ko na ikaw ang kasama kong titira riyan. May iba pa ba akong girlfriend bukod sa'yo? Hindi na lamang siya nagsalita pa. Hinayaan na lang niyang mangarap ng gising ang binata. Ngunit aminado siyang natuwa rin siya at na-excite. Kung dyan tayo titira, paano naman ang bahay ko, Lorenzo? Alam kong ayaw mong ibenta. Pwede mong paupahan sa iba. Business na yun ah. Suwestyon nito. Talagang may paraan to. Iginiya siya nito papasok sa bahay nito. Pero hindi niya inaasahan na naroon pala ang mga magulang nito at ang dalawang kapatid. Pars, long time no see! Sigaw ng kaibigan niya si Simon. Napahiwalay siya kay Lorenzo nang yakapin siya nito. Maghanda ka. Next time may ate nang itatawag ko sa'yo. Tinawanan niya si Simon. Ewan ko sa'yo, Pars. Good afternoon po pala sa inyo. Magalang niyang bati sa magandang ina at gwapong ama ng boyfriend niya. Ngumiti rin siya sa bunsong anak ng mga ito. Good afternoon din sa'yo, Iha. Ang ganda-ganda mo pala. Hindi halatang isa kang Philippine Navy. Magiliw na sabi ng ginang. Lumapit ito sa kanya at bumeso. Just call me Mami Naraya para masanay ka na, Margaret. Daddy Lawrence na rin ang itawag mo sa asawa ko. Welcome to the family, Iha. Sabi naman ng daddy ni Lorenzo. Magkasintahan pa lamang sila ay welcome na agad siya sa pamilya nito. Hello po, I'm Zorena. Fancy meeting you, Ate Margaret. Mas maganda ka pala sa personal. Nakangiting sabi naman ng dalagitang kapatid ng boyfriend niya. Maganda ang pakikitungo ng mga ito na talagang mainit siyang tinanggap. Tunay na mabubuti ang pamilya Abellera. Kaya hindi na rin siya makapaghintay pa na mapabilang sa pamilya ng mga ito. Hanggang isang desisyon ang naisip ni Lorenzo. Nagpatulong siya sa dalawa niyang kapatid, pati na sa mga pinsan niyang sina Franco, Francesca at Francis. Kuya, ready na po. Si Ate Margaret na lang ang kulang. Nakangiting pahayag sa kanya ni Zorena. Nakalingkis ang kamay nito sa braso ni Francesca. Francis, ikaw ba ready na? Tanong ng pinsan niyang si Franco sa bunso nitong kapatid. Ito ang magpapatugtog ng piano. How about you, Cheska? 100% ready na po ako, kuya. Sigaw ni Francesca. That's good. Kami nang bahala nito sa ilaw. Ani pa ni Franco. Nakipag-fist bump pa siya rito. Thanks, pinsan. Malaking tulong ang ginawa niyo. Anya sa pinsan. Nah, don't mention it, pinsan. Saka tayo lang naman ang magpipinsan, kaya dapat lang natulungan natin ang isa't isa. Nakangiting sabi nito na tinapik pa ang balikat niya. Ite-text ko na sina Mommy at Daddy, kuya. Pati na ang parents ni Pars. Nandito rin sina Tito Frank at Tita Shireen. Pagboluntaryo naman ng kakambal niya. Lahat sila ay nasa hardin ng bahay ng girlfriend niya. Balak niya mag-propose na rito kaya nag-effort sila na maglagay ng mga crystal lights sa labas ng bahay nito. Ikaw Uno, handa ka na ba sa sasabihin mo kay Margaret? Baka mamaya niyan ay mautal ka ha? Biro ni Francesca sa kanya. Sinabayan pa nito yun ng tawa. Baka marinig tayo, papalpak ang plano natin, Cheska. Saway ni Franco sa kapatid. Eh di maganda at nung nakapagsimula na tayo, kuya. Right, Dos?
Makulit na sagot pa ng pinsan niyang babae na agad sinang-ayunan ni Simon. Ang dalawang ito talaga ang magkasundo. Maya-maya lang ay naroon na ang mga magulang nila, maging ang pamilya ng dalaga. Pinakalma ni Lorenzo ang mabilis na tibok ng puso niya. Kinuha niya ang cellphone upang tawagan ng nobya. 3 ring pa ang inabot bago nasagot ni Margaret. Yes, mahal? Inaantok na tanong nito. Ang sinabi niya lang kanina ay kakain sila ng dinner sa labas. Mukhang naabala ko ang tulog mo, mahal. Hindi ka pa nag-aayos? Malambing na tanong niya rito. Sorry, napasarap ang tulog ko. Magbibihis lang ako Tapos naman akong maligo kanina. See you later, mahal. Agad na paalam nito. Tiningnan niya sa dilim ang pamilya nila na excited sa mangyayari. Kuya, may lamok dito. Isusyo mo nga. Narinig niyang pabulong na sabi ng pinsan niyang si Francesca. Nakatayo lang ito at nasa likuran ang nakababatang kapatid na nakaupo sa harap ng piano. Si Zorena ay kasama ni Simon. Parehong nakaupo ang mga ito sa damuhan. Kuya, kapag nakita ko may pantal-pantal na rito sa balat ko kinabukasan, isusumbong kita kay Daddy. Reklamo pa rin ni Francesca. Calm down, Cheska. Balak mo yatang sirain ang gabi ng pinsan natin. Kung bakit ba kasi nagsuot ka ng ganitong kaiksing damit, ha? Nakalapit na ang kuya nito at ginawa nga ang request ng spoiled brat nitong kapatid. Malamang kuya, kailangan ko maging maganda. Special moment kayo ni Uno Pangangatwiran pa ng dalaga. Narinig na lang niya ang pagsaway ng parents nito at sakalang tumahimik ang magkapatid. Salamat sa tulong ng liwanag ng buwan. Nakikita pa rin niya ang mga taong kasama niya sa hardin. Mula nga sa front door ay nakita na niya ang paglabas ng girlfriend niya. Suot nito ang pink dress na binili niya. Nakatutok ang tingin nito sa cellphone. Maya-maya pa ay naramdaman na niya ang vibration ng cellphone niya. Sa kanya ito tumatawag. Nasa loob ka ng bahay mo, mahal? Malambing na tanong nito. Nasa kotse na ako, mahal. Lumabas ka na lang, okay? Wika niya at nagsimula na nga itong maglakad. Hanggang sa nagbigay na siya ng senyas sa mga kasama niya. Ang madilim na hardin ng dalaga ay bigla na lamang lumiwanag. Kitang-kita niya kung paano ito nagulat sa nakita. Nagsimula na rin kumanta si Francesca na talagang maganda ang boses. Hinintay niyang makarating sa gitna ang nobya niya. Lorenzo. Nauutal na sambit nito sa pangalan niya nang agad siyang lumuhod sa tapat nito. Ipinakita niya agad ang singsing na kabibili lamang niya last week. Hindi ko na patatagalin pa ang lahat, Margaret. Gusto na kitang pakasalan agad. Handa naman na akong bumuo ng pamilya kasama ka. At alam kong ganun ka rin, right? So, handa ka na bang maging misis ko? Maging ina ng mga anak ko? Nagsusumamong tanong niya sa nobya habang nakaluhod ang isang tuhod at agad naman itong tumango. Kaya nakangiting isinuot na niya ang singsing sa daliri nito. Handa rin naman ako palagi, Lorenzo. Kahit noon pa, kung hindi mo lang ako nireject. Nakangiting sambit nito. Tumayo siya at mabilis niyang hinalikan ang labi nito bago niya ito niyakap ng mahigpit. Thanks, mahal. Anya at kasabay noon ay nagpalakpakan ng mga audience nila. Mas lalong nasurpresa ang girlfriend niya nang makita ang mga pamilya nila. Hindi na rin nila pinatagal pa at sunod na pinaghandaan nila ang kasal. Naging masaya naman sila sa pagsasama nila bilang mag-asawa. Parte na sa buhay nila minsan ng mag-aaway. Ngunit hindi naman nawawala roon ang pagmamahal at mas pinipili pa rin nila na intindihin ang isa't isa. Nabiyayaan sila ng 2 anak. Babae ang naging panganay nila na pinangalanan nilang Agatha. Lalaki naman ang naging bunso nila, si Rowan. Ang kakambal niyang si Simon ay meron na ring anak na kambal. Parehong babae. Alam niyang susundan pa ng mga ito dahil wala pang anak na lalaki. Daddy, matagal pa po ba si Mommy? Naiinip na tanong ng panganay niya habang nakatingin pa rin sa mga barko. Nasa daungan sila ngayon. Dahil ngayon bababa ang mommy nito mula sa barko. Tumaas ang ranggo ng asawa niya. Bago pa nga naging sila noon ay isa na itong lieutenant. Ngayon ay mas tumaas pa ang ranggo nito sa hukbong dagat. Just wait for her, baby. Anya sa anak. Nakaupo sa hood ng sasakyan niya ang 2 niyang anak at nakaalalay siya sa mga ito. Kinalabit naman siya ng bunso niya saka nagsalita kahit nahihirapan pa. Dada, Mommy. Pababa na siguro ng barko ang mommy niyo, anak. Anya at hinalikan to sa noo. Daddy, yun na po si Mommy, oh. Mommy! Tuwang-tuwang sigaw ni Agatha nang makita ang ina nito. Inalalayan niya itong makababa at hindi na niya napigilan pa ang anak nung tumakbo na ito palapit sa mommy nito.
Agatha! Masayang sambit din ng asawa niya sa pangalan ng kanilang anak. Suot pa nito ang uniforme ng buhatin si Agatha. Mommy! Dada! Mommy! Naglulundag din sa kinauupuan nito ang bunso niya, kaya kinarga niya bago lumapit sa mag-ina niya. Rowan, my son! Sigaw pa ng asawa niya. Ibinaba nito si Agatha, saka binuhat ang bunso. Napabonggis-ngis ang bata nang pinupog ito ng halik ng ina. I missed you so much, mahal. Malambing na sambit niya. Niyakap niya rin ito at binigyan ng halik sa pisngi. 3 buwan din siyang nangulila sa asawa. Ako rin, mahal. Namiss kita. Namiss ko kayo ng mga anak natin. Naluluhang sambit nito at 3 beses siyang hinalikan sa labi niya. Ito na ang huling sakay mo ng barko, Margaret. Anya sa asawa. Oo naman. Hindi ko babaliin ang pangako ko sa'yo na last na to. Focus na lang ako sa pamilya natin at sa negosyo kong gawin staycation rental ang bahay ko. Nangingiting pahayag pa nito. Hinawakan niya sa kamay ang panganay niya. Tara na, diretso na tayo sa Batangas, mahal. Wedding anniversary bukas ni na mommy at daddy. Okay lang ba sa'yo ang bumiyahe agad? Mahinahon niyang tanong kay Margaret. Yes, mahal. Naghanda ka na ba ng regalo natin kina mom and dad? Tanong nito na tinanguan niya. Inayan na niya ang mag-iina niya sa sasakyan para makaalis na agad sila. Dahil sa pagkamis ng bunso nila sa mami nito ay halos ayaw nang humiwalay sa asawa niya. He can't blame his son though. Miski nga siya ay parang gusto na niyang suluhin agad si Margaret. Masaya silang sinalubong ng pamilya niya sa Batangas kinabukasan. Naging abala sila sa paghahanda para sa wedding anniversary ni na Mommy Naraya at Daddy Lawrence. Mahal, sayo nga muna tong bunso natin. Tutulong pa ako kay na Solis at sa asawa ni Frank. Nagluluto sila rin sa kusina. Sabi ni Margaret sa kanya saka ibinigay ang anak nila. Yung mga bata nasaan, mahal? O sisa naman niya. Nasa loob, nililibang lang sila ng tita Zorena nila. Si Francesca ay nagpapahinga sa guest room. Masama ang pakiramdam niya dahil buntis nga. Diyan ka muna kay daddy, anak, ha? Paalam nito sa bunso nila, sabay halik sa matambok na pisngi ni Rowan. Pinuntahan na lamang niya ang mga pamangkin na naririnig niya ang masayang tawanan. Hi, Tito Lorenzo! Masayang bati sa kanya ng kambal na sina Roba at Sahadia. Ang kambal ng kapatid niyang si Dos na magkaiba ang laki ng katawan. Mas mataba kasi ang isa at may kapayatan naman ang ate nito. Hi, Roba, Sahadia. Lumuhod siya sa carpet ng sala at isa-isa niyang hinalikan sa pisngi ang 2 bata. Daddy, manood po tayo ng cartoon, ha? Pangungulit naman ng panganay niya na pinaglalaroan ng buhok nito na sa tingin niya ay kinulot ng kapatid niyang si Zorena. Yes, baby. Sang-ayon niya. Tiningnan pa niya ang iba niyang pamangkin na mga anak ng pinsan niya. 2 lang na magkapatid ang daddy niya at si Tito Frank. Ngunit ngayon ay parang silang mga anak ang bumabawi dahil lumalaki na ang pamilya nila. Ibinaba niya sa tabi ng ate nito si Rowan. Inaya niya rin ng iba pang mga chikiting. Naghanap siya ng cartoon na panonoorin ng mga to. Kinandong niya ang anak niya pagkatapos at hindi pa man nagsisimula ay dumating na sina Simon at Frank. Kuya, anong ginagawa mo riyan? Hindi mo na kami binalikan sa labas, ha? Komento ni Simon. Nakibit balikat lang siya. Inutusan ako ng asawa ko na alagaan ng bunso namin. Tapos madadatnan ko ang mga batang to na walang bantay. Nasaan ba si Zorena? Tanong niya. Dahil nakita ng mga bulilit ang mga ama ay nagkanya-kanya na sa paglapit ng mga to. Sa gabi pa nila isi-celebrate ang wedding anniversary. Kaya nasa labas ang parents niya upang mamasyal at kasama ng mga ito sina Tito Frank at Tita Shireen. Sumapit ang gabi at masayang selebrasyon nga ang naganap. Nagpasalamat sa kanila sina Mommy Naraya at Daddy Lawrence. Ang ganda-ganda talaga ni Mommy Naraya kahit may edad na. Ganon din si Tita Shireen. Komento ng pinakamamahal niyang asawa. Nakaupo ito sa tabi niya at kandong ang bunso nila. Nakakandong naman sa kanya ang panganay nila. Yes, ikaw rin mahal, maganda. Nakangiti niyang sabi sa asawa. Oo na lang po, mahal. Naiiling na sambit nito. Dumukmok siya upang halikan to sa labi, bago sa pisngi nito. I love you. Thank you for this happy ending, Margaret. Bakit ka ba nagpapasalamat? Pareho naman tayong naging masaya, Lorenzo. Muli pang naglapat ng mga labi nila nang sumingit ang boses ng kanyang ina. Lovebirds, tama na yan. Kayo naman daw ang sumayaw. Anang mami niya. Nakarinig tuloy sila ng tawanan at kantsawan mula sa kabilang pamilya. Iniwan nila sa upuan ng mga anak nila na pumapalakpak sa kanila.
Iginiya niya si Margaret sa gitna nang makapagsayaw na rin silang mag-asawa. Habang sumasayaw ay hindi nila pinuputol ang titigan nilang dalawa. Nakangiti rin sila sa isa't isa. Ang pagdating ni Margaret sa buhay niya ay unexpected. Yung tipong hindi pa siya handa para pumasok sa commitment. Ngunit aminado siyang attracted siya sa asawa niya kahit asa lalaki pa ito noon. Tunay nga na walang pinipili ang pag-ibig. Anumang oras ay kusang titibok ang puso ng isang tao at hindi na yun mapipigilan pa. Sa mga sumunod pang taon ay naging mas masaya sina Lorenzo at Margaret, kasama ang binuo nilang pamilya. Pareho silang nakontento sa buhay na meron sila. Kung meron pang susunod na buhay, ay pareho nilang nanaisin na hanapin ang isa't isa. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!